may 500 million hong commitment, sabi, para sa modernization ng ating armed forces, para tumaas ang kanyang capability. Ano ho ang inyong basa ho dito? Ano yung position dito, Attorney? Naku, Benji, 1901 pa lang nandito na ang mga ang US. 1901 mula nung tinayo nila ang military bases. More than 100 years na tayo sa ilalim ng US. Pero ano yun, hindi tayo na modernize. At ito ay hindi naman tutulong na libre. Ito ay utang. Sa totoo, wala talaga silang binibigay na libre. Lahat yan ay utang. Binibentahan lang din tayo ng mga luma na nila na armas. Bakit gano'n? Kung yun pala yung utang, bakit kung ang lumabas sa balita parang yan talagang libre. O yan kusang loob na ibinigay dahil nga tayo matagal na magkaibigan. Hindi naman sinabing yan pumaluwag ko lang, kabayaran mo. Kung may mga ganun Oo. Nakakalungkot nga kasi lahat ng sinasabi ng mga grants, no? Ay lahat naman ay utang na kailangan nating bayaran. Ang bukod doon sa sinasabi nila na tulong, no, at sa totoo naman ay utang, nakakatakot. Nakakatakot yung napakaraming military agreements na ipinasok ng rehimen ito dahil at ito lagi sa tulak ng US, no, dahil karamihan din ng mga military pact agreements na pinasok, ito ay mga NATO members at US allies. Alam ng lahat kung paanong ang US ay nasa gitna o sumusuporta ng maraming giyera o para sinimulan niya ang napakaraming giyera. Kaya sa halip na nalalagay tayo sa isang magandang sitwasyon, sa halip na nagkakaroon tayo ng insecurity, all the more na nagiging insecure ang ating bansa. Lalo na nito sa ginugusto na giyera ng Estados Unidos sa China. Alam din natin kung ang laki na rin ng utang ng US sa China. Alam din natin ang lahat na halos ng mga produkto ng US ginagawa na sa China, and yet China is really emerging as another economic power. Napaka-insecure talaga ng US. Ang nakakatakot, gusto niyang girahin ng China na gamit ang Pilipinas, no? It's a proxy war. Hindi naman magaganap ang giyera ng US sa kanyang bansa kung gusto niya itong gawin sa ibang bansa katulad ng sa Pilipinas. Kaya dire-diretso tuloy-tuloy yung pambubuyo sa Pilipinas para dito sa Pero ang isa sa mga napapansin na Attorney Virgie ay ito pong habang ganito dito sa may region natin, sila yung high level naman nila. Halimbawa, meron atang nagkita si Blinken at saka yung Chinese foreign minister. Ano pinag-usapan nila doon? Habang dito naman sa ibaba, halimbawa sa lugar natin, pinaiigting ang sa mga narratives. Pero yung dalawa naman doon nagkakamayan. Bakit ganun? Oo. Yun nga yung nakakagalit na itong ating gobyerno ay hindi masyadong transparent pagdating sa mga military agreements. Recently lang pumasok din siya sa another military pact with Singapore na hanggang ngayon wala namang detalye, 'di ba? Itong sa Japan, this is another visiting forces agreement na copy-paste lang yan doon sa US-Philippine VFA. Pero ang sinasabi dito sa mga sa pagdalaw, diba, nitong dalawang highest ranking officers ng US, again, para tiyakin yung sinasabi nila na interoperability